Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay na ating panahon at sa binabantayan nating low pressure area na posible maging bagyong si Aghon. Huli natin namataan itong nasabi nating LPA sa layong 680 km silangan ng Davao City. May kita po natin dito sa ating sa satellite imagery ay malawak po yung sirkulasyon nitong nasabing low pressure area at kung saan ngayong araw ay inaasahan na po natin na yung trough o yung extension po ng kaulapan nito ay magdudulot na po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, particular na dito sa may Eastern Visayas at sa may Caraga region. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan sa banta ng pagbaha at mga pagbuho ng lupa. Samantalang dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa na ating kapuluan, ay generally magiging maaliwalas pa rin po yung ating panahon. Pero ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay posible pa rin po tayong makaranas ng mga pulo-pulong panandali ang buhos ng pag-ulan, dala nga po ito ng easterlies. Pwede po natin i-monitor yung ating mga thunderstorm advisory na pinalalabas po na ating mga Regional Services Division sa ating mga social media accounts. Narito naman po yung latest track nitong binabantayan po nating LPA na posible pong maging bagyong si Aghon. May kita nga po natin na within 24 hours ay posible na po itong ma-develop o mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin po nito, bukas na umaga ay posibleng nasa tropical depression na po ang kategory nitong minomonitor natin na LPA. At base nga sa ating pagtaya, patuloy po itong kikilos pa northwestward hanggang Sabado po yan at kikilos naman po ito pa northeastward by Sunday. At hindi pa rin po natin naalis ang posibilidad, bagamat sa kasalukuyang track po natin, medyo malayo po ito dito sa ating Eastern Visayas or Bicol region area, pero hindi po natin naalis ang posibilidad na ito ay mas lumapit pa at magkaroon po tayo ng landfall scenario. Bagamat ngayon ay hindi po natin nirule out yung possibility na ito ay maglandfall man po o hindi ay inaasahan natin na ito ay magdudulot ng mga malalakas na mga pag-ulan, particular na nga dito sa Bicol region at sa may Eastern Visayas. Kaya pinag-iingat at pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya patuloy po sila mag-antabay sa mga update na inilalabas ng Pag-asa at makipag-communicate po sila sa kanilang lokal na pamahalaan para matugunan po yung mga pangailangan po nila. Ngayong meron po tayong inaasahan na malalakas na mga pag-ulan, dala nga nitong LPA na posible pong maging isang bagyo. Base rin po dito sa ating pagtaya, patuloy pa rin pong lalakas. So by tomorrow po, posible nasa tropical storm category po siya. Pero pagdating po ng Sabado o Linggo po, ay posible ito ay nasa tropical storm category na. At bago nga po ito lumabas na ating area of responsibility, inaasahan natin na mas lalakas pa po ito at aabot sa severe tropical storm ang kanyang kategorya. At para naman po sa magiging lagay na ating panahon bukas, sa Bicol region, inaasahan pa rin po natin na makakaranas pa rin po dyan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, dala pa rin po nitong nasabi nating LPA na posibleng maging isang bagyo. Pero dito po sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon, ay generally magiging maaliwalas pa rin po yung ating panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon at gabi, ay asahan pa rin po natin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dala nga po ito ng easterlies. Temperatura po natin bukas dito sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, 18 to 24 degrees. Samantala mainit pa rin sa Lawag at sa Tugigaraw, aabot sa 34 hanggang 35 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Sa Tagaytay, 25 to 33 degrees at sa Legazpi City, 27 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako na po tayo sa bahagi ng Calayan Islands at sa may Puerto Princesa na kung saan aabot po sa 27 hanggang 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman po natin sa Kabisayan at sa Mindanao, particular na sa may Eastern at Central Visayas, Caraga at sa may Davao region, asahan pa rin po natin dyan bukas ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala po ito ng LPA na posible pong maging bagyong si Aghon. So may mga panakanakang mga pag-ulan na po tayo dyan, no? Kaya pinag-iingat po talaga natin yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa low-lying areas dahil posible po ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala sa may Western Visayas, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Mindanao,
ay generally magiging fair weather condition or bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po ang kalangitan na inaasahan na kung saan sa hapon at sa gabi ay posible pa rin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan. Pwede po natin i-monitor yung ating mga thunderstorm advisory, heavy rainfall advisory sa ating mga social media accounts. Temperatura po natin bukas sa Iloilo ay mula 28 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu at sa Tacloban, bahagyang bababa po yung temperatura dahil sa inaasahan natin ng mga pag-ulan na kung saan ang pinakamataas na temperatura na lamang ay mula 29 hanggang 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius agad ng temperatura bukas. Ganun din sa bahagi ng Davao City. Sa may Zamboanga, aabot pa rin po sa 33 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Sa kasalukuyan, wala pa rin ho tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin po na ating karagatan. Pero dito po sa may eastern seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay asahan na po natin ang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan, dala nga po nitong nasabi nating LPA. Pero sa ibang bahagi po na ating karagatan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang ang mga pag-alon. At para po sa ating 3-day weather outlook dito sa Luzon, partikular na po dito sa Metro Manila na kung saan by Sunday at Monday nakikita po natin na mataas po ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, dala nga nitong nasabi nating LPA na posible pong maging bagyo. Ganon din naman sa bahagi ng Legazpi City na kung saan tuloy-tuloy na makakaranas po sila ng maulan na panahon hanggang Lunes po yan at mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan po inaasahan natin sa Legazpi City kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. Pero sa bahagi naman ng Baguio City, wala ho tayong naasahang epekto ng nasabi nating LPA kaya magpapatuloy po ang generally fair weather condition na kung saan sa hapon at sa gabi lamang yung inaasahan po natin na mga pag-ulan. Temperatura po natin sa Metro Manila by Saturday 26 to 34 degrees pero by Sunday and Monday bahagyang bababa na po ito dahil sa mataas na tsansa ng mga pag-ulan. 25 hanggang 31 degrees Celsius na lamang yung inaasahan natin na magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio City naman po 17 hanggang 24 degrees pa rin yung agwat ng temperatura at sa Legazpi City 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Metro Cebu na kung saan hanggang Sunday po, inaasahan natin na makakaranas sila ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala rin po ito ng nasabi nating LPA na posible maging bagyo. Ganon din sa bahagi ng Iloilo City na kung saan yung southwesterly wind flow naman posible pong mahatak nitong LPA na magiging bagyo. Kaya inaasahan natin na sa Western Visayas ay magiging maulan din po ang ating panahon. Pero sa Tacloban City, hanggang Saturday na lamang po nakikita natin na mga pag-ulan po dyan at pagsapit po ng Linggo hanggang Lunes ay improving weather condition na po tayo sa bahagi ng Tacloban City o sa may Eastern Visayas. Sa Metro Cebu, agwat ng temperatura po natin for the next 3 days ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman po, 26 hanggang 30 degrees at sa Tacloban, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Metro Davao, asahan pa rin po natin by Saturday, maulap pa rin po ang kalangitan dyan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero pagsapit po ng Linggo hanggang Lunes ay magiging maaliwalas na po yung panahon maliban sa tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Sa Cagayan de Oro at sa may Zamboanga City, wala ho tayo nasa na epekto dyan o direktang epekto dyan na nasabi nating LPA na posible po maging bagyong si Aghon. Pero dahil nga meron po tayong system na binabantayan ay mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan dyan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa Cagayan de Oro, 26 hanggang 33 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Sa may Zamboanga City naman ay 25 hanggang 34 degrees Celsius. At ang araw po natin dito sa Metro Manila ay lulubog sa na 6:19 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 5:27 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring i-like at i-follow po kami sa aming social media account sa DOST_Pag-asa at bisitahin namin website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon.